Sa nakaraan, nabasa ng ating bida ang gagawing pagsalakay ng mga kalaban sa kalagitnaan ng gabi, at dito rin nalaman niya na ang isa sa kanilang knight na si Dren ay traidor. At dahil handang-handa si Ghislaine, at mga tauhan nito, mabilis niyang napatay ang iba at may tinirang buhay para alamin ang mga plano ng mga kalaban. Pagpapatuloy, may maliit na paputok ang biglang lumitaw sa kalangitan, kitang-kita ito ng mga hukbo ng mga kalaban na nakaabang sa paligid ng kaharian, iyon ay isang hudyat para pumasok na sila sa loob, tanda na nagtagumpay na ang kanilang mga kasamang knight sa loob ng Perdium. Ang plano ng mga kalaban ay magawa kaagad nilang masakop ang kanang silangang bahagi ng kaharian ng Perdium sa lalong madaling panahon bagi damatin ng mga sundalo ng Perdium. Dahil doon, nagmamadali ang mga kabalyero ng mga kalaban na pumunta kaagad sa silangang bahagi ng Perdium, agad ring sumunod ang mga sundalong kasamahan ng mga ito. Kaya lang habang tumatakbo ang kabayong sinasakyan ng cavalry commander sa misyong ito palapit sa target nilang lugar, nakaramdam ito ng kakaiba sa pangyayari, pakiramdam nito na may mali, dahil ang tahimik, bakit raw wala ang 10 knight na pinapasok nila sa loob, bakit walang sumasalubong sa kanila. Natano pa nito ang gate ng Perdium may mga ilawan ng sulo roon, tanda na nando doon ang mga bantay, at wala rin siyang napapansing gulo sa bahaging pinto ng Perdium. Kaya dito napapaisip itong cavalry commander na maaaring nagawa na ng 10 nilang knight na mapatahimik ang mga nakasalubong nilang kalaban, kaya lang nagtataka ito, kung napatay kaagad ng kanilang mga kasamahan ng mga bantay, bakit parang ang bilis raw ng pangyayari. Inaanalisa niya ng maayos ang mga kaganapan, kaunti lang raw ang knights ng Perdium, at karamihan ay mga sundalo na, kung mabilis nang nagawa raw ng kanilang mga tauhan na patayin ang mga sundalo, napakaganda raw noon, kaya lang may kung anong kutob itong nararamdaman na may hindi magandang nangyayari, kaya nag-aalinlangan itong pumasok sa loob ng kaharian ng Perdium. Nasabi nito sa sarili, ang signal ay lumitaw na, ang pinto sa silangang bahagi ng Perdium ay bukas na, bahala na, wala nang atrasan ito, sabi ng cavalry commander sa kanyang sarili. Ganito ang kanyang piniling desisyon dahil kung aalis siya at ang kanyang mga tauhan, ang kanilang mga kasamahan sa loob ng Perdium na tingin niya ay nagtagumpay na ay maiiwan lang at mapapatay ng Perdium, kaya hindi niya kayang iwan ang mga ito, kaya papasok na sila sa loob. At habang palapit na ng palapit ang mga ito sa pinto sa silangang bahagi na kanilang papasukin, napatingala itong bigla, kaya lang biglang nanigas ang katawan nito. Iyon ay dahil para itong nakakita ng isang halimaw, dahil sa kalagitnaan ng gabi, napakadilim ng mga sandaling ito. May kulay pulang ilaw ang nakikita nito, at itsura ng isang bibig ng halimaw ang kanyang naaninag ngayon, na para bang inaantay silang kainin nito, na alam niya na pag pumasok sila ay alam niyang mamamatay silang lahat, kaya agad itong nag-utos na umatras silang lahat, nagsisigaw ito ng atres, bumalik sa kampo. Agad na sinunod ng cavalry commander ang kanyang kutob, tumalikod agad ito, at hindi na tumuloy, kaya lang bago pa ito makalayo. May isang sandata na lumilipad ngayon na agad na tumama sa kanyang leeg, dahilan para mawalan ito ng buhay at mahulog sa kanyang kabayo. At dahil nahulog na ang cavalry commander, ang kabayo nito ay wala ng sakay, biglang napaigtad ang kabayo, at tumakbo sa direksyon na naisip nito. Ang mga sundalo namang ng cavalry commander na mabilis ring tumatakbo na nakasunod sa kanya ay nabigla sa ginawa ng kabayo ng commander, huli na bago niya mapahinto ang kanyang kabayo, kaya nagkasalpukan ang mga sundalo nito na nakasunod sa kanua, at nagkabagsakan ang mga ito habang tumatakbo palayo. Biglang may sumigaw sa kanila, isang patibong ito, sigaw ng sa kanilang mga kasamahan, bilasan ninyo bumalik kayo sa inyong pwesto, utos ng isa sa kanilang kasamahan, na agad-agad na sumakay uli sa kanilang kabayo, at tumakbong palayo. Sa loob ng kaharian ng Perdium, na-disappoint ang ating bida sa kanyang nakita. Iyon ay dahil matapos niyang malaman ang mga balak ng kalaban sa mga knight na kanyang nabihag, plano nito na bitagin ang mga kalaban, papasukin at doon ubusin, kaya lang talagang magagaling ang mga kalaban, nakaramdam agad at nakaiwas sa plano ni Ghislaine. Kaya lang kahit na ganoon ang nangyari, hindi man nangyari ang plano ni Ghislaine, mabilis pa rin naman nila ito maabyutan ng kanyang mga tauhan. Agad na sumakay si Ghislaine sa kanyang kabayo, at 100 sa kanyang tauhan ang agad na sumunod sa kanya, at nagmamadali ang mga ito na habulin ng mga kalaban. Bagam, naabutan nga ng ating bida at ng kanyang pangkat ang mga kalaban, at tulad ng una, para lamang nagtabas ng mga halaman o damo ang ating bida,
dahil sa bawat pagwas-iwas ng kanyang sandata ay maraming mga katawan at ulo ang tinatamaan, at nagtatulsikan na lamang ang mga parte-parte ng katawan ng mga kalaban sa paligid. Ang tayo ngayong pinuno ng pangkat na papasok sana sa per diem ay sumigaw ng ubod lakas, "Bilasan ninyo, tumakbo kayo, pag naabutan kayo niyan tiyak patay tayong lahat." Kaya buong lakas, na para bang wala nang bukas ang ginawang pagtakas at pagtakbo ng mga kalaban mula sa ating bida. Kaya lang kahit anong gawin nilang pagmamadali, masyado silang marami, kaya hindi ganoon kabilis ang takbo ng mga ito, dahil sumusunod lamang sila sa kanilang mga nasa unahan, dahilan kung bakit naabutan ng pangkat ng ating bida ang ilang sa mga hulihan at gitnang bahagi ng mga ito. Dahil sa ginawa ng mga kalaban na pagtakbo at nakatalikod sa mga humahabol sa kanila, hindi nila ngayon magawang protektahan ang kanilang katawan ng maayos, kaya't sinamantala agad ito ng pangkat ni Ghislaine, parang mga asong lobo na gutom ang mga ito ngayon, na pinagpunit-punit ang katawan ng mga kalaban na animoy mga tupa na kanilang kakainin. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon si Victor, walang kaalam-alam ito sa eksaktong nagaganap sa kanyang mga tauhan na inuulam na ng pangkat ng ating bida. Nakatingin ito sa silangang bahagi ng per diem, at dahil gabi ng mga oras na ito, madilim, hindi niya maaninag ng husto ang nangyayari. Ang alam lang niya ay tagumpay sila, iyon ay dahil naganap ang kanyang utos na magpal-iPad ng paputok kung tagumpay ang plano, na hindi niya alam sinadya iyon ng ating bida, para isipin ni Victor na perpekto ang kanyang plano. Kaya agad sumigaw itong si Victor, at nagbunyi ang kanyang mga tauhan sa galit, nagsisisigaw ang mga ito. "Napakahusay, tagumpay, gumagana na," sabi ni Victor na tuwang-tuwa. "Nag-utos pa ito, kalahati sa inyo ay sumama sa akin, at lahat kayo ay sumugod na kaagad sa kaharian ng per diem," utos ni Victor. Kaya ganoon nga ang nangyari, si Victor at mga kasama nito ay nagmamadali na pumunta sa bukas na pinto ng silangang bahagi ng kaharian ng per diem, habang ang lahat ng mga natirang tauhan nito ay sumugod na sa pintuan sa timog na bahagi ng kaharian ng per diem, para gawing abala ang iba pang mga tauhan ng angkan ng ating bida. Kaya lang mabilis ring kumilos sila Walter at Randolph, agad nilang pinakilos ang kanilang mga tauhan at pinapwesto kaagad ang mga ito sa mga pader ng per diem upang makapag-atake mula sa itaas na bahagi, nang sa gayon bago lumapit pa ang mga kalaban ay nabawasan na nila ang mga ito. Kaya lang dahil gabi ng mga sandaling ito, huli na ng kanilang mapagtanto na ang kalahati ng hukbo ni Victor ay papuntang timog ng kanilang kaharian, at iipitin sila sa gitna ng mga ito. Sabi ni Randolph, "Kamahalan, ang ibang Jimga kalaban ay papuntang silangang pinto ng kaharian, ano?" Sabi ni Walter, "Kunin mo ang ibang mga sundalo pumunta kaagad kayo roon," mabilis na utos ni Walter. Gaya ng utos ng ama ng ating bida, agad itong sinunod ni Randolph, kinuha niya ang kalahati sa kanilang hukbo, at pumunta ng silangang pinto ng kanilang kaharian. Nakita rin kaagad ito ni Victor, natawa na lamang ito, at nagsabi, "Hahaha. Wala na, huli na kayo ngayon," sabi nito, na perpekto raw ang kanyang plano. Ang plano ngayon ni Victor ay ganito, nagsimula siya ng kaguluhan sa silangang bahagi ng kaharian ng palihim, habang maingay na sumusugod naman ang kalahati ng kanyang hukbo sa iba't timog na bahagi ng per diem sa malayong parte, para doon kaagad maituon nila Walter ang kanilang hukbo, para sa oras na malaman nila na may nagaganap rin sa silangang bahagi. Huli na ang lahat, iyon ay dahil malayo ito mula sa timog na bahagi, at malapit na rin makarating si Victor sa silangan, kaya mabilis nilang mapapasok ang kaharian, at mawawasak nila ito sa loob. Ito ang perpektong plano ni Victor, na nakikita-kita na niya ngayon ang tagumpay sa kanyang mga kamay. Sumigaw si Victor, "Sugod, bilasan ninyo, ngayong gabi, sa kaharian na ng per diem tayo matutulog lahat," sigaw nitong si Victor, dahil alam niyang panalo na sila sa tagpong ito. Kaya lang ang kasiyahan sa mukha ni Victor ay napalitan ng pagkagulo, iyon ay dahil sinalubong siya ng ilan sa kanyang mga tauhan na pinona niya sa silangang bahagi, na sumisigaw, "Narito na ang tulong, ligtas na tayo," sabi ng kanyang mga tauhan. Nakitang-kita niya na gulong-gulo ang mga tauhan nito, ang iba ay walang braso, putol ang binto, sugatan, at takot na takot ang mga mukha. Hindi maintindihan ni Victor ang nagaganap, kaya hindi rin siya makapagbigay ng utos. Nagtatakbuhan ang kanyang mga tauhan, at may mga sumisigaw sa mga ito, "Takbo, lahat kayo tumakas na," sabi ng mga sundalo nito,
kitang-kita ni Ghislaine ang mga nangyayari sa pangkat ni Victor na kanilang hinabol. Ang iba pa na hindi kaagad nakatakas ay patuloy na kinatay ng pangkat ng ating bida, habang sakay ng kanyang kabayo. Sumigaw itong si Ghislaine na tumatawa ng malakas, at nagsabi, "Hindi ako nakatulog ng gabing ito dahil sa inyo, pero kahit ganoon pinasaya ninyo ang gabi ko," sabi ng ating bida, na sabay nagtawanan ng malakas ang mga tauhan ni Ghislaine at tumakbo na sila pabalik ng kaharian. Rinig na rinig ni Victor ang pagtawa at mga sinabi ng ating bida, dahil doon, nawala na sa sarili itong si Victor, binalot na ng galit, dahil muli na namang nasira ang kanyang plano dahil kay Ghislaine, kaya sumigaw ito ng malakas, habulin ang mga iyon, sigaw nito sa kanyang mga tauhan, hindi siya papayag na makatakas ng buhay ang ating bida, kahit nagkagulo ang kanyang mga tauhan, gagawin niya ang lahat mahabol at mapatay lang ang ating bida, dahil talagang buwiset na ito kay Ghislaine. Dahil doon, ang mga tauhan ni Victor na nakasunod sa kanya ay agad na hinabol ang pangkat ng ating bida ng buong tapang at buong lakas, kaya lang hindi nila kaagad maabutin ang pangkat ng ating bida. Iyon ay dahil humaharang sa kanilang daraanan ang mga nauna nilang mga kasama na nagtatakbuhan pauwi dahil sa ginawang pagkatay ng ating bida sa kanilang mga kasamahan. Kaya bago pa nila maabutin ang pangkat ng ating bida, sila Ghislaine at mga kasama nito ay papasok na sa silangang pinto ng kaharian. Hindi talaga tumigil ang mga tauhan ni Victor, nagmamadali ang mga ito. Walang hihinto, sugod, maabutin natin sila, at tuluyang nakapasok na ang huling tauhan ng ating bida sa loob ng kanilang kaharian, at unti-unti nang nagsasara ang bakal na pinto ng silangang bahagi ng kaharian. Kaya lang, dahil hindi biglaan ang pagsara, at dahan-dahan ito dala ng mabigat ang bakal na pinto, hindi sumusuko ang mga tauhan ni Victor, patuloy pa rin silang lumalapit ng napakabilis, at sumigaw pa ang nasa uanan, "Ihanda ang inyong mga sibat," sigaw ng nauuna sa kanila para sibatin ang pangkat ng ating bida, lalo na si Ghislaine. Napakalapit na ng pangkat ng mga kalaban, magagawa pa nilang makapasok doon, kaya lang nang makarating sila sa tapat ng gate, mula sa itaas nito naglabasan ang mga sundalo ng per diem at nagpaulan ang mga ito ng pana, dahil doon, ang mga sundalo ng kalaban na nasa unahan ay naligo ng mga pana ang mga ito. Ang mga sumunod na mga sundalo ni Victor naman ay hindi na nila mapigilan ang kanilang mga kabayo kaya nabangga ang mga ito sa mga katawan ng kanilang mga kasamahan na namatay mula sa pinaulan na pana mula sa itaas. Naruroon si Scoven, at sumigaw ito ng ubod lakas, "Huwag kayong huminto, pakawalan ang lahat ng pana, tira," sigaw nito, na ganun nga ang ginawa ng mga tauhan nito. Patuloy na nagpaulan ng mga pana ang mga nasa itaas. Dahilan para magkabutas-butas ngayon ang katawan ng mga kalaban, ang iba'y mahitama sa mata, sa mukha, sa puso, kahit ang mga kabayo ng mga ito ay tadtad rin ng tama mula sa mga pana sa itaas. At maya-maya pa'y dumating na rin ang mga tauhan ni Randolph, kaya sumali na rin sila nagpaulan rin ng mga pana ang mga ito, dahil doon, wala nang nakapasok pa sa silangang pinto ng kaharian. Kaya wala nang nagawa pa ang mga ito, kundi ang umalis at umuwing talunan pabalik sa kanilang kampo. Kitang-kita ni Victor ang itsura ng kanyang mga tauhan na bumabalik sa kanya, walang nagawa ang mga ito, kaya talagang nanggagalaiti na sa galit ang isang ito, dahil laging palpak ang kanyang perpektong plano, dahil nasa sagot kaagad ito ni Ghislaine, at sa huli siya na naman ang talunan. At ang masaklap pa sa pangyayari ay marami sa kanyang hukbo ang namatay. Kaya habang tumatagal ang laban ay nababawasan na sila ng husto. Sa mga tauhan nito na nasa silangang bahagi ng kaharian ng per diem na namatay ay nasa 300 sundalo rin ang nawala sa kanya, hindi lamang iyon, dahil simula noong unang paghaharap nila, marami na napatay ang ating bida, kaya patuloy lumalaki ang bilang ng mga tauhan nito na nawawala sa kanya, at alam niya na pag nagpatuloy pa ito, delikado na ang kanilang sitwasyon. Kaya wala nang nagawa pa itong si Victor, nagdesisyon na itong itigil ang kanilang plano sa mga sandaling ito na pumasok, kaya bumalik na ang mga ito sa kanilang kampo na masama ang loob, at galit na galit. Dahil sa nangyari, nagmamadali naman si Randolph na pumunta sa ating bida, at nagtanong, "Batang kamahalan, ano pong nangyari rito, paano mo sila nagawang pigilan?" Tanong nito kay Ghislaine, kahit ang mga backup na puwersa nila, kasama naroon ang kanilang Commander General umalis rin. "Paano nangyari iyon?" tanong ni Randolph. Sabi naman ng ating bida, "Ayun ba? Wala lang iyon,
Napakatalino at ganda ng kanilang plano, kaya lang nahuli ko sila ng maaga, at ipinaliwanag pa ni Ghislaine kay Victor ang buong pangyayari kung paanong may pinadala na 10 mga knights ang mga ito, at may traidor sa kanilang hanay. Gulat na gulat si Randolph sa kanyang narinig na ginawa ng ating bida, hindi ito nakagalaw sa bigla. Kaya't nasabi na lamang nitong si Randolph sa kanyang sarili, na naman. Naisahan na naman niya ang kalaban, kung isang beses lang, maaari pang tawaging swerte lang, pero kung pangalawa na ito, posible bang swerte lang ng 2 beses? Pagtataka na nitong si Randolph, iyon ay dahil talagang kilala ni si Ghislaine. Alam niyang mas malala ito sa kanya pagdating sa padalos-dalos na desisyon, kaya hindi niya matanggap na talagang nag-iisip o perpekto ang mga plano ng ating bida. Kaya dito isip niya na mukhang nagbago na nga ang kanyang pamangkin. At dahil nailang si Randolph sa ating bida kung paano niya ito kausapin, agad itong pumunta kay Swalter upang iulat ang lahat ng nangyari sa silangang bahagi ng kanilang kaharian. Gulat na gulat ang ama ng ating bida sa kanyang narinig. Ano? Nagawa niyang pigilan ang mga kalaban sa kaunting tauhan lamang na kanyang dala. Kaya pala wala siya ang ilan niyang mga pangkat, dahil nauna na sila sa silangang pinto ng ating kaharian. Pagtatakang gusto ni Swalter sa mga kakaibang ginagawa ng ating bida. Kaya dito nasabi ni Swalter na kung ang unang ginawa ni Ghislaine na sumugod ito sa mga kalaban ay mula lamang sa instinct nito, ngayon ay talagang tiyak niya na ito ay purong estratehiya na ng kanyang anak. Kaya napatanong na lamang ito sa sarili paano kung wala ang kanyang anak ngayon, ano kaya ang mangyayari sa kanilang kaharian ngayon. Dahil doon, napangiti ng maganda itong si Swalter, dahil kitang-kita na niya ang malaking pag-unlad at pagbabago ng ating bida, kaya ibang pride ngayon ang saya niya, dahil ang kanyang tagapagmana ay talagang malakas. Ngayon ay tinuturing ng lihim na commander ng angkan ng per diem ang ating bida, ito raw ang kanilang sekretong sandata para talunin ang mga kalaban. Kaya lang napapaisip talaga si Swalter kung saan natutunan ng ating bida ang mga estratehiya nito, nag-aral ba raw ito nga mga iba't ibang paraan sa pakikipaglaban sa digmaan. At natawa na lamang ito, at nasabing maaaring dahil raw sa mga pagsasanay na ginawa ni Belinda kay Ghislaine. Agad namang hinarang ito ni Randolph. Ano, nag-aral? Kamda ang isang iyon, imposibleng mag-aral iyon, mas batugan pa sa akin iyon, pag-amin ni Randolph. Na agad namang inipit ni Swalter ang bibig ni Randolph, dahil kahit pasaway ang kanyang anak pera niya si Ghislaine, at ayaw niyang marinig na may kung sinong nagsasalita ng hindi maganda sa kanyang anak. Agad namang nahiya si Randolph, at natawa na lang si Swalter rito, at sinabi na lamang nito kay Randolph na iba ang kanyang anak na si Ghislaine, dahil kahit noong maliit pa raw ang ating bida, ginagawa na nito ang mga naisin niyang gawin kahit ayaw ng nila. Kaya alam niya na may sariling paraan itong ating bida sa pakikipaglaban. Inutusan niya si Randolph na magpahinga na ganun rin ang mga tauhan nito, dahil may laban pa sila kinabukasan. Sa kabilang banda naman, ang ating bida ay pinagpahinga na rin ang kanyang mga tauhan, at nagtungo itong si Ghislaine sa isang lugar sa kanilang kaharian na mag-isa, at isang ngiting may masamang balak na naman ang lumitaw sa mukha nito. Sabi ng ating bida, Victor, talagang nandito ka pala, sabi nitong si Ghislaine na kilala rin niya itong si Victor sa kanyang nakaraang buhay, at hindi niya inaasahan na dito sila magkikita ngayon. Sa pamamagitan ng mga bihag na nahuli ng ating bida na mga knight, nalaman niya na ang swordmaster na si Victor ang sandata ni Harold Desmond ang siyang commander ng mga kalaban ngayon. Nakilala ito ni Ghislaine sa kanyang naunang buhay noong nagkaroon ng digmaan sa Luthania Kingdom. Si Victor ay talagang napakalakas na kalaban, napakatibay, napakarami sa mga pag-atake ng ating bida noon ang sinasalo lamang ni Victor. Iyon ay dahil isa sa 7 mahuhusay na gumamit ng espada sa buong kontinente itong si Victor, kaya hirap ang ating bida na talunin itong si Victor sa kanyang naunang buhay. Kaya lang kahit na ganoon, dala ng kakaibang sandata na gamit-gamit ng ating bida sa kanyang naunang buhay, gamit ang kanyang malaking palakol, nagawa niyang mahati sa gitna ang katawan ni Victor. Napakatagal na laban iyon, dahilan para umukit sa isipan ng ating bida ang pangalan nitong si Victor. Masaya ang ating bida ngayon, iyon ay dahil ito ang perpektong pagkakataon para alisin ang posibleng malaking banta sa kanya sa hinaharap, dahil bago pa lamang lumakas ng husto si Victor sa hinaharap, ay tatapusin na ito ng ating bida sa pagkakataong ito.
Alam rin ni Ghislaine na kaya pinadala ni Harold si Victor sa digmaang ito ay para magkaroon ng sapat na karanasan itong si Victor para mas lumakas pa at magamit pa sa plano niya sa hinaharap. Sabi pa ng ating bida, kung wala ako rito, perpekto na ang plano mo Harold. Kaya lang isang malaking pagkakamali na pinadala mo rito ang bata mo. Sabi ng ating bida, na nakangiti na para bang may gagawin itong hindi mabuti, na nag-uma pa ngayon ang aura ng ating bida sa kanyang katawan na lumalabas ang pagnanasa nitong pumatay. Basang-basa ng ating bida ang lahat ng nagaganap ngayon sa digmaang kanilang hinaharap, at hindi na rin ito makapag-antay pa na makaharap si Victor, dahil kiteng-kiti na ang kamay nito na patayin ng mandirigmang nagpahirap sa kanya noon. Dito na kaya talaga magwawakas ang buhay ni Victor. At sa paanong paraan kaya ito tatapusin ng ating bida? Abangan!